So, mabilis ba daw ako nakahanap ng employer sa job bank? Nung ano po, napayuhan ako ng friend ko na pwede ka mag-DIY, pwede ka ikaw maghanap ng employer sa sa website. So, nag-start ako parang October kasi kami nagkakilala. Tapos, nag-exam kami ng IELTS. Tapos, pagka November, parang naggawa ako ng resume. Tapos, mga November, late of November, nag-start na ako ng um, kinukuha ko yung mga emails ng employers na possible na yung posting, yung nasa job posting ba sa job bank. So, kinukuha ko yung mga emails nila, sinisendan ko na ng resume ko. Tapos, umabot December, pero nagpaalam ako kasi sa amo ko, February. Parang ginawa ko, nag-send lang muna, send. Pero ano pa yon yung trial. Parang trial and error kung meron ba talaga. Kasi ako din, hindi rin ako sigurado. Kasi yung friend ko lang nag-advise sa akin na subukan ko lang daw. So, pero actually noon, lahat ng requirements sa akin, meron na. Kasi nag-exam kami noon ng IELTS is October. So, late of November, nag-start na ako ng send ng resumes. And then kinukuha ko ang email nila tapos sinisendan ko. Umabot din ako ng sobra sa 1,000 yata. Every after work ko ginagawa, and ang tawag nito, weekend, yung rest day ko. Kasi ang rest day ko doon is minsan Saturday, minsan Sunday. So minsan nagsisend ako pag napagod ako, tinitigilan ko rin siya. And then, yun ang ginagawa ko after ng oras ng trabaho ko, yung bago ako matulog, nagsisend ako ng ilang basta pag nakita ko sa posting na nag-hire sila ng mga outside, kasi meron doong inside or outside, sa posting nila, meron bang inside bang hanap nila or inside. So, yun yung hanapin mo. And then, makikita mo doon kasi gusto nila yung sinulat nila doon anong kailangan nilang kung marunong ba mag-drive or kung yun lang pwede sa resume mo na hinahanap nila sa posting nila. Tapos nasendan ko tong amo ko parang December. Pero nagpaalam, hindi sila nag-reply kaagad kasi January nagsisend pa ako. Tapos February kasi ano na yun ano na ako, 1 year and 6 months. Parang February or mid ng February. Kasi September, October, November, December, January, February, mga March pala ako. Mid ng March, nagpaalam na ako sa amo ko. 1 year and 6 months kasi ako, sabi ni ma'am, you have to decide. Yung amo ko sa Hong Kong na sabi niya, kailangan ko na daw mag-decide na magre-renew ba daw ako or hindi. Pero nung ako noon, handa na akong umalis talaga na kung hindi sila papayag na mag-Canada ako, aalis talaga ako. Yun, sasabihin ko lang na just going to finish my contract and that's it. Kung ayaw nilang pumayag mag-Canada ako, yun na yun. Actually, 1 year and 6 months, nag-ano na ako guys, binalot ko na binalot ko na ang gamit ko lahat kasi most of the employers dati sa Hong Kong, pag nagpaalam ka na magpunta ka ng Canada, terminate ka kaagad. Yun yung mga nangyayari talaga doon sa Hong Kong dati. Kaya yung iba nag-apply na parang behind their employer's back. So, paprocess sila ng papers nila pa Canada is nagtatago sila. But yung sa akin, nagpaalam ako kasi kung i-terminate nila ako at that time, I was ready at that time na umalis na din kasi parang hindi ko nakakayanin. Parang grabe, sobrang selan kasi premature kasi yung alaga ko. Tapos grabe talaga, tas COVID pa. So yun, nung pumayag sila nung nagpaalam ako, sabi ko na gusto ko mag-apply pa Canada, gusto ko ng ganito, if you're going to, kung mag-renew ako, kung okay lang ba sa inyo na mag-apply ako, magre-renew ako. So kung hindi kayo papayag na mag-apply ako ng Canada, hindi na ako magre-renew. So I'm just going to finish my contract and that's it. Pumayag man sila. So yun, pumayag ang amo ko sa Hong Kong. So, yun na, nung pumayag sila, smooth na ang processing ko kasi hindi na ako nagtatago lahat ng requirements ko kinuha ko, hindi pa nila alam pero nung nagpaalam ako lahat ng requirements ko meron na, nag-start na rin ako nag-apply. So at that time, nag-reply sila yung employers ko ngayon nandito sa Canada,
na-receive ko ang reply nila parang around April 10 or April 12. So, sakto lang. So, nagpaalam ako mid ng March, nag-reply sila April 10 or April 12. Basta yun na yung time na yun. Pero, chinek ko kung kailan ko sila nasendan, it's December. So, 4 months sila actually bago nag-reply sa akin. Pero, okay lang sa akin yun kasi, nung nag-reply sila, ano na ako, confident to submit my requirements kasi kumpleto na. Ang kulang nga lang nun sa akin is job offer na lang eh. Pero nakaabot ako ng nakaabot ako ng over 1,000 employers na email. So, imaginein mo 1,000. Kung hindi ka pa nangalahati dyan, so send ka lang ng send. So, yun po. Yun lang po.